Time check. It is 12:21 and we made it. We are now here sa War Remnants Museum. So, kaya siguro bawal mag-recording kasi nga bawal siyang ipakita. Sensitive masyado yung mga photo. So, paste ko rin yung itsura niya nung hindi pa siya nare-renovate. So, hindi pa ata sure kung kailan ito matatapos. Nangangasim na yung tiyan ko sa kape. Here. So, dito tayo siya i-drop. Napicturean ko na naman. And may address na yan. So, see you in Manila and Quezon. Okay guys, so we're done na kay Central Post Office and pupunta na tayo kay Book Street. So umaambon pa rin pala. Akala ko kakayanin ko. Wait lang, magpapayong tayo. Ayan, sa payong pa rin tayo. Umaambon kasi baka magkasakit tayo, tsaka baka masira tong camera na hawak ko. So ngayon, dito lang si Book Street guys. So, paglabas nyo dyan sa Central Post Office, kanan lang kayo. Hanapin nyo yung Highlands area. Ayun yung Highlands. And then, katabi niya is Book Street na. Okay? So, same thing. B-roll ulit tayo. Dito kay Book Street. And, mag-random photo ako sa loob. Okay? Bye-bye! Okay guys, so time check. It is currently 2:32 and ayan, andito pa rin tayo sa Book Street. Actually wala namang masyadong magaganap dito, ay gagawin dito. Literally Book Street na mga bookstores, and then may book cafe din naman. But I am craving for something. Hindi siya drink, hindi coffee, hindi rin bread. Siguro hanap ako dito. Ako lalabas sa kabila. Hanap ako ng local resto. So ayun, hindi pa rin tumitigil ang ulan guys. And maganda dito sa Book Street guys is covered siya ng trees. Ayan, tinan nyo. Siguro pag maaraw dito hindi masyadong mainit kasi covered siya ng trees. And then ang alam ko per my research, ang mga karamihang books na tinitinda dito is in Vietnamese language. Very rare lang yung books na in English. Yun yung mga napapanood ko sa vlog. So, hindi na ako nag-check ng mga books kasi it will take time. And then, nakita nyo naman may mga cover yung mga nasa harap kasi nga umuulan. So, ngayon is hindi ko na alam kung saan ako pupunta, to be honest. So, wait lang. Check natin yung itinerary natin kung saan akong next. So, almost halos napuntahan ko pala yung ano ko, iilan na lang yung naiiwan dito. So pang reserve ko na yun for tomorrow.
siguro hahanap na ako ng best spot to eat or baka mag-hotel na lang ako kasi may mga kainan dun malapit sa hotel area ko. Wait lang, check natin sa maps. Sige, update ko kayo mamaya guys, okay? Hirap din na sa labas ako, natatalisikan yung bitbit ko ng ulan. So, update ko kayo kung mag-uwi na ako or makakahanap ko ng kakainan dito, okay? Okay guys, so napag-desisyonan ko. Maglalakad-lakad na lang muna ako dito sa around netong Notre Dame, around netong Book Street, around ng Central Coast. And dito naman ako sa area papunta kung saan yung hotel ko So, hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko na. Actually, ang gusto ko lang mangyari is magpahinga muna ako pero ayoko kasi limited hours na lang ang ating stay here sa Saigon. I wanna make the most out of it. Wow, English. So, basta pag may madaanan ako dito na resto, diba, gulat ako. May motor na sa likod ko na pala. And, ayun, sinabi ko sa inyo, nahihiya ang tao sa sidewalk kasi puro yun namang parking ng motor. Okay. Ayan guys, so may nilikuan ako. As you can see, puro coffee. Ay, wait lang. Parang may nakita akong Ayun, parang may nakita akong banh mi. Ayan, tatry natin yung banh mi. Ayan, try natin yung banh mi na yan. Pero puro coffee shop dito. Ayun Diyos ko Lord. Coffee shop overload. Pero, tatry tayo dito. Kasi baka bawal tumulad. Dito tayo sa tamang tawiran. So, tatry tayo ng banh mi. Ayan, local siya. And then, dadalatsa natin ito mamaya after kumain. Try tayo ng local banh mi dito guys. Yes, I'm looking for banh mi. What's your best seller? Ayun guys, dito tayo sa street. Ayan cutie. Street, mag-eat tayo by the street and then so, nakaupo tayo sa cutie na upuan nila. Ayan. Ganito talaga yung trend sa Vietnam guys. Yung mga kainan sa labas, maliliit yung upuan, maliliit yung lamesa nila. Ganyan. And by the way, in order ko sa shop ni ate is itong shredded chicken banh mi, 25 to 30k. Hindi ko alam kung magkano yan. Basta may pambayad tayo. And then orange juice na 25k. Yan. So gagawin na ni ate. Silipin natin kung paano niya gagawin. Okay, our order arrived guys. So ito na yung chicken banh mi. Ayan. Ayan yung laman niya sa loob. Then may mga chicken siya. Ayan, ayan siya. And then yung orange juice. So this is amounting to 55,000. So this is gonna be our first banh mi experience. Okay? Kung anong lasa. And we are literally nakaupo sa street nila dito. Ito yung shop. And sige, tikman natin ang kanilang pabani. Good. Sarap siya. And it really tastes fresh.
Okay guys, so time check. It is currently 2:56 and we're done eating banh mi dito kay ate. Ito yung pangalan ng shop niya. Ayan. Kong Tea Tina Banh Mi The One. So, ipopost ko na lang siya sa description box or sa screen nyo. And ang cute lang na experience. Na-experience nating umupo sa maliit na famous na way how you can eat here dito sa or drink dito sa Vietnam. And ito, tinan nyo, may madadaan naman tayong restaurant. Ito naman is coffee shop na, ayun din, no? Tinan nyo yung mga upuan sa labas. Ang cute. Maliliit din. Okay. So, dedire-diretso lang natin ito pabalik ng hotel. And magpapahinga na ako muna. Or baka pumunta ako ng Bentan Market. Then mamaya, pagkarating. Or baka bukas na yung Bentan Market. Bukas ng umaga. But yeah, ayun, no? Ang cute. Maliliit. Ganito talaga sa Vietnam, maliliit. Kala mo magpapa-foots pa ka lang or whatnot. Pero, ganyan talaga sila dito sa Vietnam, guys. Okay? So, ayun. Try ko lang mag-shoot ng mga dadaanan ko na ipapakita sa inyo. And, ayun. Actually, umuulan pa rin. So, walang katapusang buhos. Ambon lang siya, pero ayoko magpa-ambon. Ayoko magkasakit. Okay?